Nagsimula ang palabas kay Jocor na nakamasid sa isang bahay. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Malcolm na isang drug dealer. Nang matutulog na sila, nagulat sila sa presensya ni Jocor at tinutukan sila ng baril. Akala ni Malcolm na magnanakaw lang ito, kaya pinakiusapan niya si Jocor na kumuha ng kahit ano. Basta't wag silang saktan at palayain niya ang kanyang pamilya. Gayunpaman walang pakialam ang gangster na si Jocor sa kanyang sinabi at pinatay siya ng walang awa. Bilang resulta ng insidente na ito, si Jocor ay inaresto ng pulis at kailangang managot sa kanyang ginawa. Sa korte ay wala siyang masyadong sinabi dahil handa na si Jocor na harapin ang kanyang parusa. Bukod pa rito ay hindi rin niya ibinunyag ang dahilan kung bakit niya tinapos si Malcolm. Kinalaunan ay may sinabi ang biyenan ni Malcolm sa pumatay sa kanyang anak na lalaki at manugang. Habang pinipigilan ang kanyang damdamin ay hiniling din niya sa hukom na parusahan ng matindi si Jocor. Sa huli ay hinatulan si Jocor ng hukom ng habang buhay na pagkakakulong. Pagdating sa bilangguan, sinusubaybayan ni Jocor ang sitwasyon doon. Dahil para sa kanya ito ay bagong kapaligiran na magiging tahanan niya hanggang sa mamatay siya. Sa kulungan ay nakakita siya ng grupo ng mga taong naglalaro ng baraha, basketball at iba pang laro. At isa na rito si James na walang iba kundi ang sariling ama ni Jocor. Hindi niya akalain na makikilala niya ang kanyang ama sa kulungan bilang isang kapwa preso. Nag-flashback ang kwento sa pagkabata ni Jocor. Noong mga panahong iyon isa siyang napakagiki na batang lalaki na walang gaanong kaibigan. Dahil dito madalas siyang binubuli ng mga estudyanteng mas malaki ang katawan sa kanya. Si Jocor na nasugatan ay dinala sa silid at dito ay nilapitan siya ng isang estudyante na nagngangalang Larmark. Ang estudyanteng ito saka tinanong kung sino ang nangbuli sa kanya. Ngunit sinabi ni Jocor na nakuha niya ang sugat matapos madulas sa banyo. Gayunpaman alam ni Larmark na nagsinungaling sa kanya si Jocor at mula noon ay nagpasya siyang maging matalik na kaibigan ni Jocor para hindi na siya mabuli. Sa pag-uwi ni Jocor mula sa paaralan ay nakita niya ang kanyang kaibigan na si Anthony na mukhang bagbog ang kanyang mukha. Matapos bugbugin ng isang high school student, pakiramdam ni Anthony na ang kanyang pride na natatapakan ay nagyaya sa kanyang mga kaibigan na maghayganti. Subalit hindi sang-ayon si Jocor lalo na't napakaraming beses na siyang binubuli. Sa katunayan pag-uwi niya ay agad na binugbog si Jocor ng sarili niyang ama. Samantala ang kanyang ina na si Delinda ay hindi sang-ayon sa paraan ng pakikitungo ng ama na si James sa kanyang anak. Subalit ikinatuwiran ni James na gusto niyang turuan ang kanyang anak na maging isang matapang na tao. Kinabukasan ay agad na isinagawa ni Jocor ang kalupitan na itinuro ng kanyang ama. Desperado siyang pinuntahan ang malaking estudyante na nang-aapi sa kanya saka siya walang awa na ginawaran ng brutal na aksyon. Dahil sa kanyang mga aksyon ay nasuspindi si Jocor sa paaralan. Dahil dito nagalit si Delinda kay James na masyadong nagpapuro ng marahas sa kanyang anak. Sa panahon ng kanyang suspension palaging naririnig ni Jocor na nag-aaway ang kanyang mga magulang sa bahay. Ang kanyang ina ay nagalit sa kanyang ama na dahil sa wala itong trabaho at hindi kayang buhayin ang kanyang pamilya. Tsaka si James ay laging ginagastos ang kanyang pera sa droga, sa halip na sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng pagtatalo ay pinili ni James na umalis sa bahay. Naramdaman niyang hindi niya kayang pakisamahan si Delinda na laging galit na walang tigil. Bago umalis pinayuhan ni James si Jocor na huwag sundin ang kanyang mga yapak sa mundo ng kriminal at pinagsisihan din niyang hindi naging isang mabuting ama. Dahil madalas siyang labas-masok sa kulungan. Isang araw may isang estudyanteng lumapit kay Jocor, sabi ng estudyante na bumibili ng ilegal na palbo ang kanyang ama sa sangangdaan. Nang marinig ito si Jocor ay sumugod para kumpirmahin ito at siguradong bumibili nga ng droga ang kanyang ama sa isang dealer. Sa hindi inaasahan ang dealer ay si Malcolm. Sinabi ni Jocor kay Malcolm na ihinto ang pagbibinta ng droga sa kanyang ama. Pero tumanggi si Malcolm dahil loyal customer niya si James. Makalipas ang ilang araw nakita niya ang kanyang ama na nakikipagtalo sa telepono. Dahil nais ni James na makuha ang pera dahil kailangan niyang bumili ng droga. Ngunit walang pakialam ang lalaki sa kanyang mga sinabi. Matapos ibaba ang tawag ay pinuntahan ni James ang lalaki at sa wakas ay sumunod pala si Jocor kung saan man pumunta ang kanyang ama. Tila ang taong nakilala ni James ay ang may-ari ng bahay na inupahan niya. At muli ay hindi ibinalik ng may-ari ng bahay ang pera na ikinagalit din ni James. Binaril niya ang may-ari ng bahay at pagkatapos ay tumakas. Dahil sa mga pangyayaring ito lumaki si Jocor sa isang walang direksyong buhay, saka ang kanyang ama ay nakakulong din. Si Jocor ay madalas gumawa ng krimen kasama si Anthony, isa na rito ang pagiging magnanakaw. Pero kahit na madalas siyang gumawa ng krimen, pinangarap pa rin ni Jocor na maging sikat na rapper. Pagkatapos magnakaw sa mga tao ay gagawa siya ng mga kanta sa sarili niyang recording studio. Di nagtagal dumating si Larmark na naka-wheelchair na tila sundalo na siya ng United States Army. Kaka-discharge lang niya dahil sa injury na natamo niya habang naka-duty at kung gusto niyang makalakad ulit ng normal, dapat operahan agad ang mga paa niya.
Kasabay nito nakipagkita si Anthony sa isang drug dealer na si Malcolm at ang kanyang kaibigan na si T-Rex. Inanyayahan nila siyang magpatakbo ng isang ilegal na negosyo. Kinabukasan ay dumalo si Japor at Anthony sa libing ng isang gangster na pinatay na subordinate ni Stoner, isang mafia boss. Dito ay hinihayag na madalas lumalapit si Anthony sa maraming mobster para makakuha ng pera. Palagi din niyang niyayaya si Japor na sumama sa kanya. Pero mas pinili ni Japor na ibenta ang kanyang mga kanta kaysa maging drug dealer. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Stoner ang dalawa at napag-usapan ang pagpatay sa kanyang mga tao. Pinaghihinalaan din niya na ang killer ay mga alipores ni Malcolm. Pagkatapos ng libing ay ipinakilala ni Anthony si Japor kay T-Rex na isang rapper din. Hiniling din sa kanya ni T-Rex na ipadala ang kanyang pinakamahusay na kanta na alam niyang makakatulong sa kanya na maging isang sikat na rapper. Ilang linggo ang lumipas ay nakipagkita si Japor sa kanyang kasintahang si Shan. Dito niya nakuha ang balitang buntis ito, bagamat wala itong pera nangako siyang tustusan niya siya at ang magiging anak nila at magiging responsableng ama siya, hindi tulad ng kanyang ama. Tumawag din si Japor sa ilang job center para makakuha ng trabaho. Pagkatapos ay nakakuha siya ng trabaho sa isang shoes shop. Hinatid siya ni Shan sa unang araw niya sa trabaho at syempre tuwang-tuwa si Japor. Hindi na rin siya makapaghintay na maibigay ang pangangailangan ng magiging anak nila. At para lumaki ang anak niya na isang matuwid na bata. Ngunit sa kasamaang palad ay nagsimulang maglaho ang kanyang sigla nang may isang ina na inakusahan niya siya ng pagiging magnanakaw dahil lamang siya ay itim. Pagkatapos ng trabaho ay tumatawag si Japor at nagyaya kay Anthony na pumunta sa birthday party ni Stoner. Ngunit siya pala ay abala sa paggawa ng iligal na gamot sa lugar ni Malcolm. Alam niyang si Stoner ang gangster, na bilang pamunahing kaaway kahit noong gabing iyon ay dumating pa rin siya sa party kasama sina Japor at Shan. Pagkatapos noon ay nakasalubong nilang tatlo si Stoner na abala sa panonood ng mga karera sa daan. Kasabay nito ay may dalawang lalaki na pinaghihinalaan niyang mga tauhan ni Malcolm at walang lingon-lingon ay agad silang tinapos ni Stoner ng brutal. Nang makita ang insidenteng ito si Japor at ang kanyang mga kaibigan ay nagmamadaling umalis bago dumating ang mga pulis. Kinabukasan ay bumalik si Japor sa trabaho gaya ng dati. Ngunit narinig niya ang chismis ng kanyang mga katrabaho na babae na hindi niya gusto ang existence ni Japor. Ang babae ay nanunuya din sa mukha ni Japor. Hindi tinanggap ito, agad niya itong sinabi kay Anthony. Tapos sinundan nilang dalawa ang babae sa compound. Sobrang sama ng loob ni Japor sa mga puti dahil mukhang maayos naman ang buhay nila. Habang siya ay laging nakakatanggap ng mga panunuya mula sa kanila. At sa kasamaang palad noong gusto niyang maghiganti, si Japor ay natiktitan ng pulis at dinala sa police station dahil sa pagiging kaina-hinala kahit na walang ebidensya ng anumang krimen. Lumabas na ang mga pulis ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga nagbebenta ng ilegal na gamot na walang iba kundi sina Stoner at Malcolm. Gayunpaman si Japor ay nagkunwaring hindi sila kilala at walang kinalaman sa negosyo ng droga. Hindi nagtagal matapos siyang makalabas sa himpilan ng pulisya dahil sa bagong manliligaw ng kanyang ina na pulis. Kahit nakalabas na sa kulungan ay tila hindi nagustuhan ni Japor ang nobyo ng kanyang ina. Kalaunan ay nag-away silang dalawa na humantong sa santukan. Nang makitang wala sa kontrol ang kanyang anak ay naiinis ang ina sa kanyang inaasal. Ngunit dahil mahal pa rin niya ito, hiniling lamang niya sa kanyang anak na huwag na siyang makitang muli kung hindi pa rin nagbabago ang ugali nito. At nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ina ay mukhang bigo si Japor na tila mas gusto ng ina ang kanyang nobyo kaysa sa kanyang sariling biological na anak. Ilang sandali pa ay hiniling ni Stoner kay Japor na pumunta sa kanyang bahay. Inaalok siya ni Stoner ng trabaho bilang personal bodyguard niya. Bukod pa rito sinabi rin ng assistant ni Stoner na kung gusto niyang makakuha ng mas maraming pera ay kailangan niyang patayin si Malcolm. Dito nakaramdam ng dilema si Japor kung kailan niya tatanggapin ang trabahong ito dahil sa simula pa lang ay balak na niyang kumita ng malaking pera para palakihin ang kanyang anak. Ngunit sa totoo lang ay hindi gaanong sapat ang nakuha niyang pera. Pagkatapos ay binisita niya si Lamarck sa hospital dahil pagkatapos ng operasyon ay hindi stable ang kalagayan ng kanyang kaibigan dahil grabe ang epekto ng operasyon. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang malay, bukod pa dito ay hindi na siya makakalakad ulit at habang buhay na niyang kailangang gumamit ng wheelchair. Sinabi niyang hindi karapat-dapat na magdusa ng ganito si Lamarck lalo na't siya lang ang nag-iisang kaibigan na namuhay ng tuwid at hindi kailanman gumawa ng krimen. Agad niyang sinabi kay Anthony ang tungkol sa nabigong operasyon ni Lamarck. Nang marinig ang balita nagtataka si Anthony kung bakit gusto ni Lamarck na sumali sa militar. Gayong ang gobyerno ay walang pakialam sa mga itim na tulad nila. Pagkatapos ay inimbitahan niya si Japor sa kanyang negosyo sa droga. Pero kahit kailangan niya ng pera ay tinatanggihan pa rin niya ang offer. Dahil ayaw niyang matapos tulad ng kanyang ama. Hindi nagtagal dumating si T-Rex na may dalang pakete ng illegal na powder. Tapos bago umalis si Japor ay pinakitaan niya ito ng perverted video at lumabas na ang babae sa video ay si Shan.
Biglang naramdaman ni Japor na pinagtaksilan siya ng sarili niyang girlfriend. Pagdating sa bahay ni Shant, si Japor ay agad nagalit at dahil sa sobrang emosyonal ay itinuring niyang comfort woman ang kanyang kasintahan. Samantala ipinaliwanag ni Shant na ang video ay nakaraan na bago niya nakilala si Japor. Kaya naman nagalit na si Japor at nagpas siyang iwan si Shant. Simula nang maghiwalay sila ni Shant ang kanyang buhay ay gumuho at para pagkalmayan ang sarili ay pinili ni Japor na maglibot sa lungsod habang iniisip ang kanyang miserableng buhay. Makalipas ang ilang linggo bumisita si T-Rex at Anthony sa bahay ni Stunner upang subukan ang isang bagong uri ng drugs. Dito ay nakita na si Japor na tinanggap ang alok na maging personal bodyguard ni Stunner. Si T-Rex pagkatapos sinabihan siya na kumanta ng rap song na ginawa niya. Matapos marinig ang kanta, hindi niya ito nagustuhan. Nais ni Japor na suntukin si T-Rex sa kanyang mukha pero pilit niyang pinigilan ang sarili. Sa susunod na araw si Japor ay nagpunta muli sa bahay ni Stunner. Dahil kailangan niya ng maraming pera at sa huli ay tinanggap niya ang dati niyang alok na patayin si Malcolm. Nang marinig itong si Stunner ay napakasaya niya. Pagkatapos ay binigyan siya ng 2 pistola at libu-libong dolyar. Gusto ni Japor na gawin ito dahil gusto pa rin niyang maging isang ama na responsable sa buhay ng kanyang anak. Gusto din niyang ayusin ang relasyon nila ni Shant at ang tanging paraan para kumita ng pera ay ang tanggapin ang mapanganib na trabahong ito. Kinagabihan ay naghanda si Japor na magmaneho papunta sa bahay ni Malcolm. Habang nakasakay ng sasakyan kumakanta siya ng isang rap song na ginawa niyang dasal bago gumawa ng masama. Pagdating ng oras ay pinagmamasdan niya ang bahay ni Malcolm mula sa malayo. Doon niya nakita si Anthony at T-Rex na nakikipaglaro sa ilang mga babae. Nang ligtas na ang sitwasyon ay naglakad siya ng may matinding pag-iingat sa loob. Nang nasa loob na siya itinutok ni Japor ang kanyang 2 pistola, dito nabunyag din na hindi lang pera ang kanyang motibasyon niya. Gusto niyang patayin si Malcolm dahil minsang isinubsob niya ang kanyang ama sa negosyo ng droga. Nang walang pag-alinlangan ay tinapos niya ito ng walang awa. Pinuntahan ni Japor ang bahay ng dating kasintahan niya at si Shant na may damdamin pa ay pinayagan si Japor na makapasok. Nalaman din niyang nakapatay si Japor ng mga tao. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Japor si Shant na itago ang kanyang baril sa isang ligtas na lugar. At habang wala ang babae ay palihim na inilagay ni Japor ang pera sa sofa para ipambayad sa panganganak sa kanyang anak. Kinaumagahan ay ni-raid ng mga pulis ang bahay dahil dito ay agad na tumakbo si Japor sa kusina para maghanap ng baril. Ngunit sa kasamaang palad ay napalibutan siya at hindi na nakatakas at simula noon ay kailangan na niyang mabuhay sa buong buhay niya sa kulungan. Sa unang araw niya na nakilala ni Japor ang nakababatang kapatid ni Stunner na nagngangalang Rollo. Pinaalalahanan si Japor na ang mga tauhan ni Malcolm na naroon ay tiyak na maghihiganti. Kaya dapat niyang protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsali sa mga awtoridad ng bilangguan. At dahil gusto niyang bumalik sa kanyang selda, ang isa sa mga tauhan ni Malcolm ay sumuntok sa kanyang mukha. Nang gusto niyang gumanti pinigilan siya ng kanyang ama at sinabihan siyang umiwas sa gulo. Sa selda ay binuksan ni Japor ang sulat na pinadala ni Shant. Ang punto ay nanganak na ang babae sa kanyang panganay na anak na nagngangalang Zion. Tuwang-tuwa si Japor nang makuha ang masayang balitang ito. Bukod pa sa sulat ay nagpadala rin si Shant kay Japor ng isang childhood photo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Sa kulungan ay mas madalas na nagkita si Japor at ang kanyang ama at bagamat awkward ay sinubukan ng dalawa na ayusin ang kanilang relasyon. Dito ay nagbibigay din si James ng payo kay Japor na dapat palakihin ng maayos ang kanyang anak. Kinabukasan ay nilapitan ni James ang kanyang anak na nakaupo mag-isa, pinakiusapan niya si Japor na mag-ingat. Dahil si Anthony ay kumampi sa barkada ni Malcolm at magpapadala ng mga tao upang patayin siya. Pagkatapos ay sinimula ni Japor na bigyang pansin ang iba pang mga preso upang manatiling alerto. Nagpuslit siya ng posporo at toothbrush sa kanyang selda, at gamit ang mga simpleng gamit na ito ay gumawa siya ng kutsilyo na medyo matalas. Noong araw ding iyon ay muling nilapitan siya ni Rollo, pagkatapos ay sinabi niya na paprotektahan siya ng mga kampo ni Stunner mula sa mga tauhan ni Malcolm. Binati din siya sa kapanganakan ng kanyang anak at ipinagdasal na siya ay maging isang matuwid na bata. Pagkatapos nakatanggap si Rollo ng impormasyon mula sa kanyang kapatid na si Anthony ay ipapadala sa bilangguan dahil siya ay lumabag sa mandatoryong kinakailangan sa pag-uulat sa pulisya. Si Japor ay nagulat sa narinig na makukulong ang kaibigan nito. Kinakabahan din siya na baka si Anthony ang ipadala para patayin siya. Sa ibang lugar si Stunner alam na ng mga katulong niya na pumanig si T-Rex sa barkada ni Malcolm kaya naman agad niya itong pinatamaan ng bala hanggang sa mamatay ito. Sa kulungan tama ang mga hinala ni Rollo tungkol kay Anthony. Bago siya pinatay kinuha ni Japor ang kanyang ginawa na kutsilyo sa kakunwaring binati ang kaibigan. Habang magkayakap sila nang biglang bumunot ng kutsilyo ang dalawa at sila ay nagpatayan at pagkatapos ng mahabang pakikibaka ay sa wakas ay natapos din at nagawa niyang tapusin si Anthony. Samantala ang warders at iba pang mga preso ay nagkunwaring hindi nakita ang insidente.
Makalipas ang isang buwan ay nakatanggap si Japor ng pagbisita ni Shant at ng kanyang ina. Dito niya nakilala ang kanyang anak sa unang pagkakataon, naging masaya din siya nang ako si Japor na magsisisi siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan at hindi na muling bibigwin ang kanyang pamilya. Nagsimulang magkabati muli sina Japor at James, madalas pa nga silang nagtatanim ng mga puno bilang tanda para magbukas ng bagong buhay. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panunood kaibigan.